start. Uh, Important features of Republic Act number 7610, no? Kasi nung nakaraan, natapos natin yung important features ng PB 603 and yung RE 9262. So, ngayon naman is itong ah, Republic Act number 7610, no? So, definition of terms tayo sa section 3. So, alam naman natin na kapag sinabi nating children, so kapag children, syempre, tumutukoy yan dun sa mga bata na kung saan below, ayan, no, below 18 years of age, no? Then, maliban doon, is considered din daw na children yung mga over. Okay? So, ibig sabihin, lagpas 18 years of age, pero hindi nila kayang pangalagaan daw yung sarili nila or hindi nila kayang protektahan yung sarili nila laban sa mga pang-aabuso, no? Sa neglect, pinapabayaan, cruelty, pagmamalupit, sa exploitation, no? Then sa discrimination, okay, dahil meron silang problema, no? Problema mentally or may condition sila yung mga bagay na binabanggit ko kanina, no? So, tatandaan guys, ang definition na to is according to Republic Act 7610, no? Then, pag sinabi nating child abuse, so pag may question guys, same pa rin naman before, sabi ko nga, raise ng hand o kaya interrupt lang, no? Okay? So, sa child abuse naman, ito yung pagmamaltrato, no? Alam naman natin, kapag sinabi nating child abuse, ito yung pagmamaltrato sa isang bata. Na kung saan, pwedeng habitual daw yan or pwedeng palaging ginagawa yung pang maltrato sa bata na yan, kaya tinawag na child abuse o kaya kahit hindi. No? So, ibig sabihin, kahit pala isang beses mo lang saktan ang isang bata, isang beses mo lang maltratuhin yan, considered na yan as child abuse. Okay? So, hindi mo pwedeng sabihin, hindi ako pwedeng kasuhan ng child abuse kasi isang beses ko lang naman sinaktan yung bata na yan. So, mali ka doon. Kasi pwede kang kasuhan ng child abuse kasi nga ang child abuse kahit isang beses mo lang ginawa yung pagmamalupit sa isang bata, considered na yon as child abuse. Okay? So, eto pa yung mga iba't ibang gawain na kung saan masasabi nating child abuse yan, no? So, first is nandiyan yung psychological and physical abuse. Okay? So, ibig sabihin, hindi lang physical na pang-aabuso, no? Maging psychological. So, ibig sabihin, kasama yung emotion ng isang bata. So, andyan, kapag neglect, pinabayaan, no? Nung nakaraan, di ba, na-discuss natin yung physical neglect and emotional neglect. Then, cruelty, pagmamalupit. Then, sexual abuse, no? Pang-aabuso, sexual. Ibig sabihin, ginagawa na hindi maganda yung mismong bata. Di ba? Kaya nga, kapag less than 18, di ba? Yung nakipagtalik sa'yo, halimbawa, less than 18. So, maaari ka pang makasuhan, di ba? May mga ganong senaryo. Kahit na sabihin mo na ginusto nyo namang dalawa, pero kapag magulang, yun nakialam, di ba? Anong nangyayari? Nakakasuhan ng rape, ganyan, or kung ano man yung lalaki kapag minor yung babae. Okay? Then, emotional maltreatment. Okay? So, hindi lang physical, hindi lang sexual, pati emotional. Ibig sabihin, pinagsasalitaan mo na kung ano, pinapahiya mo. So, kaya nagkakaroon ng emotional maltreatment. Then, any act by deeds or words, no? May mga ginawa ka or sinabi ka sa isang bata na kung saan na-debase or bumaba yung tingin ng tao sa paligid sa kanya. Parang bumaba yung pagkatao niya, ganyan, no? So, yung dignidad niya bilang bata, nawala dahil dun sa mga ginawa mo na yon. So, considered pa rin yon as child abuse. Okay? Then, pangatlo, unreasonable deprivation of his basic needs for survival, such as food and shelter. For example, magulang ka. So, may trabaho ka naman. May kinikita ka.
Pero sa halip na unahin mo yung pangangailangan ng anak mo, which is food and shelter, inuna mo pa yung pag-scatter. Di ba? Inuna mo pa yung pag-aalak, pagsusugal. So, considered din yon as child abuse kasi hindi mo na namimit yung needs nung anak mo, which is basic needs para mabuhay siya. Okay? Then, last, failure to immediately give medical treatment to an injured child resulting in serious impairment of his growth and development or in his permanent incapacity or death. So halimbawa, magulang ka, nagkaroon ng sakit yung anak mo, kaya mo naman siyang ipadala sa hospital para ipagamot. Pero anong ginawa mo? Nagtipid ka, di ba? Dahil doon sa pagtitipid mo na yon, hindi mo pinadala sa hospital yung anak mo, may nangyaring hindi maganda sa kanya. So, lahat ng yon, lahat ng mga nabanggit natin na yon is considered as child abuse, no? So, hindi lang yung pananakit physically. So, lahat ng nabanggit natin na yon ay matatawag natin child abuse. Okay? Maliwanag guys, nakakasunod. Hello, may kausap pa ako? Yes, Yes, sir. pag. Okay, so next section 12 tayo, no? Employment. So, sa employment of children, so guys, ang bata, unlike dun sa paniniwala natin na as in bawal talaga pagtrabahuhin kapag below 18. So, hindi naman talaga siya gano'n, no? So, ito yung guidelines sa employment ng children. So, first, sabi rito, children below 15 years of age may be employed. Okay? So, pwede pa lang makapagtrabaho ang isang bata kahit na below 15 years old yon, no? So, ang kinakailangan lang is sundin daw yung mga minimum requirements na babanggitin natin na galing sa Department of Labor and Employment, no? Itong DOLE. So, una, para makapagtrabaho yung isang bata na below 15, so yung employer kailangan kumuha ng work permit ng bata. Okay? So, mag-a-apply muna ng working permit yung bata sa DOLE. No? So, sa pamamagitan ng employer. Kumbaga, yung employer yung kukuha, pero syempre nakapangalan sa bata. Pangalawa, dapat siguraduhin ng employer yung protection, health, safety, and morals ng bata. Ibig sabihin, kinakailangan secured yung lugar kung saan siya magtatrabaho. Okay, so hindi dun sa mga pabrika na kung saan may mga chemicals na hindi maganda sa kalusugan ng isang bata. Okay? And syempre, hindi din dapat naapektuhan yung moral ng isang bata. For example, sa pasugalan, so bawal siya ron. O kaya artista siya, syempre bawal siya dun sa commercial ng mga bisyo, yung mga sigarilyo, mga alak, ganyan, no? So kasi naapektuhan yung moral ng bata o kaya magpo-promote ng sugal, bawal yon. Then pangatlo, yung employer daw shall institute measures to prevent exploitation or discrimination taking into account the system and level of remuneration and the duration and arrangement of working time, no? So, hindi dapat maaabuso yung bata, no? So, hindi siya ma-exploit, hindi siya ma-discriminate, and kung saan yung kanyang salary is according dun sa level of remuneration talaga, no? Kumbaga, kung magkano talaga yung dapat niyang sahurin, ganun dapat yung ibibigay. Hindi porke bata yan, mas mababa na dun sa tamang sahod yung ibibigay. Okay? And kinakailangan yung duration and yung working time ay hindi sosobra dun sa ibibigay ng dole. No? So, hindi siya pwedeng lumagpas dun sa specified time kung ilang oras lang siya pwede magtrabaho. Then letter D, the employer shall formulate and implement a continuous program for training and skill acquisition of the child. So, halimbawa, ah, habang nagtatrabaho na yung bata, so dapat may continuous program pa rin daw para dun sa training and para makakuha ng skill yung bata
na may kinalaman dun sa kanyang trabaho. Baka mamaya kasi pinasok lang diyan, hindi naturuan ng tamang training, ng tamang skill yung bata, so pwede siyang mapahamak, 'di ba? So kaya kinakailangan tuloy-tuloy ang training na 'yan. Then, letter E, so yung DOLE daw, dapat mag-promulgate yan ng rules and regulations necessary for the effective implementation of this section. So, syempre, ginagawa naman yan ng DOLE, no? Na kung saan nababantayan naman nila itong rules and regulations nila na yan. Okay? Then, section 22 tayo. So, tinatawag daw na ang children as zones of peace, no? So, sabi rito, children are hereby. So, dineclare nga daw na ang kabataan ay zones of peace, no? So, lugar daw yan ng kapayapaan. Okay? So, sabi rito, it shall be the responsibility of the state and all other sectors concerned to resolve armed conflict in order to promote the goal of children as zones of peace, no? So, kaya nga, ang ginagawa ng gobyerno natin is nire-resolve nila, 'di ba? Yung mga armed conflict, yung mga hindi pagkakaunawaan ng gobyerno tsaka ng NPA, gobyerno, MILF, MNLF, ganyan, 'di ba? So, kailangan daw ma-resolve yung armed conflict na yon para ma-promote daw, no? Para ma-promote yung layunin na kung saan yung children ay zones of peace. Kasi ang pinaka naapektuhan sa ganyang klase ng kaguluhan is yung mga kabataan daw. Okay? So, to achieve this objective, the following policies shall be observed. So, sabi rito, so dapat daw, yung bata, hindi siya yung object of attack and shall be entitled to special respect. They shall be protected from any form of threat, assault, torture, or other cruel, inhumane, or degrading treatment. So, hindi dapat gawan ng kung ano-ano yung mga bata daw, no? So, kaya nga sabi, dapat may special respect sa mga bata. So, dapat protektahan sila sa mga threat, assault, torture, and other cruel or hindi makatao daw na treatment dun sa mga kaguluhan na ganon. Then, letter B naman, children shall not be recruited, no? So, kaya nga sa AFP natin or Armed Forces of the Philippines, nung mga nakaraan is 18 years old and above yung kinukuha. Bakit? Kasi nga, hindi pwedeng i-recruit yung mga children para maging members ng AFP. Kinakailangan maging adult muna sila. Okay? O kaya kahit sa mga civilian units daw natin, so hindi pa rin sila pwede. And other armed groups. Okay? Nor be allowed to take part in the fighting. So hindi rin sila hayaan na lumaban, maging guide, maging courier or spies during armed conflict. No? The letter C, delivery of basic social services such as education. So ayan, pangunahing layunin yan. Dapat mabigyan ng education yung mga bata. Primary health, emergency relief services, and so dapat hindi sila mapahamak. The safety and protection of those who provide services, including those involved in fact-finding missions from both government and non-government institutions, shall be ensured. They shall not be subjected to undue harassment and the undue harassment in the performance of their work. Okay? So, meron tayong tinatawag, di ba? Halimbawa, may naging kaguluhan. So, gagawa ng fact-finding committee ang ating gobyerno na kung saan bibigyan sila ng mission para alamin kung ano ba yung katotohanan doon sa nangyaring kaguluhan. For example, so, sinasabi rito na during that time, okay, so dapat ma-ensure yung safety and protection ng mga tao na kung saan magbibigay ng service dun sa mga lugar na yon. Okay? So, syempre, 'di ba, tumutulong na lang sila. So, alam ka namang sila pa yung maging subject or sila pa yung maging victim. So, kaya kinakailangan na
suportahan or protektahan daw sila. Then letter E, public infrastructure such as schools, no? So yung mga paaralan, mga hospital, yung mga RHU na yan, no? So hindi daw yan pwedeng gamitin ah, bilang command post ng military. Hindi rin yan pwedeng gamitin bilang barracks, detachment, and supply depot, no? So bakit? Kasi nandyan yung mga kumbaga yung mga lugar na yan is dapat mga bata yung nandyan, di ba? Nag-aaral, ginagamot, ganyan. So, hindi pwede na nandun yung ating mga military. So, may maraming madadamay, kumbaga. Then, letter F, all appropriate steps shall be taken to facilitate the reunion of families temporarily separated due to armed conflict. So, lahat daw dapat ng mga gagawin or lahat ng gagawin ay dapat appropriate steps, no? Yung tamang paraan, no? Na kung saan ang layunin kapag may armed conflict is yung reunion ng families. Okay, so kasi 'di ba kapag may mga kaguluhan ganyan, syempre hindi maiiwasan na ah, tumatakbo ganyan. So yung mga member ng family nagkakahiwalay. Lalo na yung mga bata, sila yung usually na naiiwan kasi hindi sila makatakbo. So, anong dapat gawin sa kanila? So, kapag nakita sila, kinakailangan i-prioritize na ma-reunite sila or maisama ulit sila dun sa kanilang pamilya. Okay? Hello? Malinaw pa ba ako nakatirinig? Hindi naman sagabal yung ulan. Hello? Malinaw po, sir. Okay, malinaw pa naman. Sige, so continue tayo na. So, section 25 naman tayo. Rights of the children arrested for reasons related to armed conflict. Okay, so sabi natin kanina, sa AFP, bawal gamitin or bawal i-recruit yung mga bata. Pero syempre, yung mga kalaban ng AFP natin or kalaban ng gobyerno natin, hindi naman sila ganun mag-isip. Kaya, yung mga yan, kumukuha talaga yung mga yan ng mga kabataan para yun yung ilaban sa ating mga kasundaluhan. No? Bakit? Kasi alam nila na kapag bata, nakita ng mga sundalo na bata, hindi nila yan basta-basta lalabanan. Di ba? So, kaya ang nangyayari, kapag bata ang kalaban, laging talo ang ating mga army. Bakit? Kasi kapag pinatay nila naman yung mga yon, andyan si human rights, bata daw. Di ba? Pero kapag sila naman ang napatay ng mga bata na yon, wala namang nangyayari. So, napakahirap kalaban ng mga bata. Okay, pero kung sakali na napagtagumpayan nila, nahuli nila yung mga bata na lumalaban sa gobyerno natin, ito daw yung mga dapat na karapatan ng bata, no? So, basahin ko muna. Any child who has been arrested, so yan nga, kahit sino mang bata na kung saan naaresto dahil daw sa armed conflict, pwedeng combatant yan, lumalaban talaga, pwedeng courier, taga-deliver ng mga pangangailangan ng mga kalaban, o kaya guide yung mga yan, or espiya. Okay, so ito yung kanilang mga karapatan. Una, separate detention from adults except where families are accommodated as family units. So pag nahuli yan, kinakailangan nakahiwalay yan dun sa mga matatanda. Okay? Maliban na lang kung miyembro ng pamilya niya yung mga kasama niya dun sa kulungan. Okay? So, what is the reason kung bakit kailangan ihiwalay siya ng kulungan in case na hindi niya kamag-anak yung mga matatanda na yon? Kasi nga, para hindi na ma-influensyahan pa yung bata, hindi na masabihan pa ng kung ano-ano, kaya kinakailangan na separate sila. Then, pangalawa, kailangan daw may immediate free legal assistance. So, halimbawa, nahuli yan, kinakailangan bigyan na agad ng attorney yung bata na yan. So, ilalapit agad yan sa public attorney's office. Then, pangatlo, pag nahuli yung bata na yan, kinakailangan bigyan agad ng notice yung kanyang magulang or
guardian. Ipagpaalam agad na yung anak nila or yung pamangkin niya ay nahuli dun sa armed conflict para aware sila dun sa mga nangyayari. Then letter D, release of the child on recognizance within 24 hours to the custody of the DSWD. Okay? So, papakawalan yung bata. Pero, dadalhin sila sa DSWD. Kumbaga, DSWD na yung mamamahala dun sa bata na yon. O kaya naman, pwede rin daw na any responsible member ng community, depende na lang kung alin man ang pipiliin ng korte. So, yung apat na yan yung mga karapatan ah, na dapat i-enjoy pa rin ng isang bata kapag nahuli sila sa armed conflict. Okay. So, tapos na tayo dun sa Republic Act 7610. So, punta naman tayo dun sa Executive Order 209 or yung Family Code ng Philippines. Okay. So, family, alam naman natin na ang family is yan yung tinatawag nating basic social institution, no? Bakit? Kasi ang bansa, nagsisimula yan sa pamilya, then magiging barangay, di ba? Magiging municipality, ganon. So, kaya ang family ang basic social institution. So, paano ba natin matatawag na pamilya ang grupo ng mga tao? So, halimbawa, as family, no? Kahit na wala pa silang anak. Okay? And yung relationship between parents and children, family yan. Then, among other ascendants or descendants, halimbawa, sa mga tito mo, lolo mo, o kaya sa mga pamangkin mo, apo mo, so yon family pa rin yon. Then, among brothers and sisters, syempre, family mo, yung mga kapatid mo, full blood man yan or half blood. Ano ba yung half blood na tinutukoy? Ibig sabihin, ito yung halimbawa kapatid mo sa ama, kapatid mo sa ina. Okay? So, yan. Then, syempre, bago magkaroon ng family is kinakailangan meron tayong tinatawag na marriage, no? So, ang marriage, sabi rito, ay special contract yan, no? Na kung saan dapat ang marriage ay permanent union between a man and a woman, no? So, ibig sabihin permanent dapat. Kaya nga dito sa Pilipinas, hindi pa inaalaw until now yung divorce kasi nga ang marriage anong nakalagay diyan? Special contract of permanent union. So ibig sabihin dapat hindi yan mapaghihiwalay once na ikinasal na. Okay? And binanggit dito na ang marriage ay pwede lang sa man and a woman. Kaya nga dito sa Pilipinas, hindi pa rin tayo payag dun sa same-sex marriage. No? Kaya nga kung sakali na ah, may magpapakasal sa ganyan, kinakailangan pa na pumunta sa ibang bansa na kung saan legal yung same-sex marriage. Hindi katulad dito sa Pilipinas na hindi sila papayagan. Okay? Then, so ayun, nagkakaroon daw ng conjugal and family life. It is the foundation of the family. So sabi ko nga, bago magkaroon ng family, is uh, kinakailangan na may marriage muna. Then, an inviolable social institution whose nature, consequence, and incidents are governed by law. So governed by law ang marriage and not subject to stipulation. Except that marriage settlement may fix the property relations during the marriage within the limits provided by the family code, no? So, meron sinasabi rito na dapat daw kapag kinasal kayo, syempre, permanent union yan. So, dapat yung mga pag-aari nyo rin ng mga dalaga at binata kayo, magiging pag-aari nyo na pareho. Maliban na lang kung pipirma kayo nung parang waiver, no? Yung naging issue before, di ba?
kay Bea tsaka kay Dom, Bea Alonso and Dominic, di ba? Kaya daw hindi natuloy ang kasal dahil doon. Ayaw pumirma nung nakalimutan ko yung tawag. Basta ayaw pumirma ni Dominic dun sa contract na yon, which is separate pa rin yung properties nilang dalawa, since si Bea Milyonaryo and si Dominic hindi raw. Okay, so sa mga most common kasi sa marriage talaga, kapag property ng isa, property na rin ng isa. Pero kapag ka gano'n na meron kayong waiver, parang gano'n, or yung contract na yon, ang mangyayari is during the marriage nyo, kung ano yung mga mabibili yung properties, yun lang yung paghahatian nyo. Pero yung mga properties nyo bago kayo ikasal, ah, kanya-kanya pa rin yun. Okay? So, principles of marriage tayo. Ano ba yung layunin? Bakit kailangan pa ng marriage, no? So, syempre, nandyan yung first, yun yun. Physical and spiritual mating. Ibig sabihin, pag-iisahin yung mag-asawa. Diba? Kaya nga, during kasal, ano bang binabang ng parent? Sinasabi doon na kayo na ngayon ay iisa na lamang. Ganyan po niya. Diba? So, dahil dun sa, yun yun, either physical, spiritual, mating man yan. Okay? Hello, naririnig pa ako? Yes, sir. Sir. Okay, teka lang. Ayusin ko lang yung sa earphone ko. Nalobat yung earphone. Hello, narinig ba ako? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so continue natin, no? So ayan, union of one man and one woman, no? So yun nga yung binanggit ko kanina na hindi pa pwede yung lalaki sa lalaki or babae sa babae, no? So monogamy daw kasi ang marriage, no? Na kung saan yun yung ideal sa marriage natin, which is babae at lalaki, no? Then reciprocal blessing, no? So ang marriage daw is a 50-50 proposition, no? Kaya nga sabi ko kanina, kapag kinasal kayo, yung mga properties nyo is nagiging magkahati na kayo kasi yun naman talaga ang normal. Maliban na lang kung may pipirmahan nga kayo na yung sa, nakalimutan ko lang yung tawag, yung binabanggit ko kanina, no? Saka lang, maghihiwalay pa rin yung inyong mga properties. Pero, kapag kakasal na kayo, yung mga mabibili nyo is hati pa rin kayo doon. Okay? So, ganun ang sinasabi natin dyan. Then, birth. Siyempre, one purpose ng marriage is magkaroon ng bata. Okay? So, normal thing, di ba? Na kapag may pamilya is talagang magke-create or gagawa na talaga ng baby. Okay? Then number 5 is rearing. So sa rearing or yung pagpapalaki ng bata, dapat daw dyan ang pag-aalaga ng bata is gawain ng both parents. No? Hindi pwede na sasabihin ng lalaki, ako yung nagtatrabaho, so ako yung bahalang maghanap buhay, then ikaw yung bahalang magpalaki nung anak natin, no? So kapag gano'n yung sinabi niya sa babae, hindi tama 'yon, no? Kumbaga pagtutulungan pa rin nila yung pag-aalaga sa bata. Okay? Then number 6, education of children. So syempre, natural right ng parents na pag-aralin yung kanilang anak. Okay? Pero syempre, ang titignan natin is yung kakayahan pa rin nung magulang natin. Baka mamaya
hanggang high school lamang talaga yung kaya ng magulang. So syempre, that is the time na tayo mismong mga bata is tayo na yung magko-continue no? Kung gusto mo talagang makaahon sa hirap, gusto mo talagang makapagtapos ng kolehiyo, so that is the time na maaari ka namang mag-working student or work muna, ipon, ganon, para masustentuhan mo yung pag-aaral mo. Kasi alam naman natin na hindi naman lahat ng tao is nabiyayaan ng sapat na ah, ganda ng buhay para talaga makapag-aral, di ba? So, yon. So, natural right ng magulang pa rin talaga yung education ng children natin. Then, punta tayo sa requisites ng marriage, no? So, baka mamaya may magpapakasal na sa inyo. Magpapakasal sa inyo dyan. So ito yung mga dapat na alam ninyo bago magpakasal, no? So, ito yung mga requisites ng marriage. So, first, meron tayong tinatawag na legal capacity of contracting parties who must be, ayan, ulitin natin, male and a female pa rin. Okay? So, this means that the parties must have the necessary age or the necessary consent of parents in certain cases. So, halimbawa, balak nyo nang magpakasal ng girlfriend mo, no? So, kapag 18 to 21 years old pa kayo, although legal age naman ng 18, so kailangan pa rin daw dito ng parental consent. Ibig sabihin, may pipirmahan pa rin yung magulang ninyo na pinapayagan kayo na magpakasal. Okay? Then, kapag 22 to 25 years old or 22 and above na, okay, so syempre, hindi na kailangan pa ng parental advice, no? I mean, parental advice na lang pero wala nang parental consent. Wala nang pipirmahan pero may consent pa. Then pagdating sa 25 and above naman, okay, so 25 and up na, okay, so kahit wala nang parental consent and wala nang parental advice, pwede nang magpakasal, no? There must be no impediment caused by a prior existing marriage or by certain relationship by affinity or consanguinity. No? So sinasabi rito na syempre bago ka magpakasal, kinakailangan wala kang existing marriage. Kasi dapat isang beses lang kinakasal ang isang tao. Okay? And syempre kinakailangan dapat hindi kayo magkamag-anak, no? So kung di ako nagkakamali, third degree of consanguinity na tinatawag. So paano ba yung third degree na yon? So halimbawa, yung dalawang tao magkapatid. So first level ba yon? Hindi. Halimbawa, syempre magkapatid yung magulang ninyo, di ba? Tapos yung anak ng magulang ninyo, which is kayo, magpinsan kayo. So yun yung first level ng consanguinity. Then nagkaroon kayo pareho ng anak na magpinsan. Then syempre magpinsan pa rin sila, di ba? So yun na yung second degree. So second cousin sila, di ba? Then another, nagkaanak ulit yon, so magpinsan ulit, third degree na yon, di ba? Magpinsan ulit sila. So hanggang doon, hindi daw pwedeng ikasal. Okay, so ayon sa batas natin. Pero kapag fourth cousin na sila, halimbawa nagka-anak ulit yun pareho, then magpinsan yon, so pwede na daw yon, no? Hanggang fourth cousin. Okay, so pag fourth cousin, ayun, pwede na daw na ikasal. Okay, so yun yung nasa batas natin. Pero syempre, tayo may mga pamahiin tayo, di ba? Na kapag magkamag-anak yung kinasal, sinasabi na parang nagkakaroon ng diferensya yung mga anak. Tama ba? Narinig nyo na ba yung ganong pamahiin? Yes, sir. Okay, so meron nga, di ba? Then syempre, number 2, kinakailangan ng consent freely given in the presence of the solemnizing officer. So syempre, dapat may nagkakasal sa kanila. Either pari, pastor, imam, mga politiko, di ba? Pwede rin kapag ang kasal ay through civil wedding, di ba? So ito yung mga formal requisites ng marriage natin.
So, syempre, authority of solemnizing officer. So, dapat yung magkakasal sa inyo ay, ayan, pwedeng incumbent member of the judiciary within court's jurisdiction. So, judge, di ba? Pwedeng magkasal yung judge. So, pari, priest, rabbi, imam, minister, or any church. Ibig sabihin, kahit sinong namumuno sa isang simbahan na kung saan, ayan, sa mga religious sect, duly authorized ng kanyang church or religious sect na pwede siyang magkasal. Then registered with the Civil Registrar General, acting within the limits granted to him by his church and provided that one of the contracting parties belongs to the solemnizing officer's church or religious sect. So, syempre, bago kayo magpakasal sa isang pari, syempre kinakailangan may isang katoliko sa inyo or parehas kayong katoliko. Hindi naman pwede na Muslim kayong pareho, then sa pari ng katoliko kayo magpapakasal. So, hindi tama yon. Okay? Then letter C, any ship captain or airplane chief only in cases of artikulo mortis. So, eto mamaya i-discuss ko itong artikulo mortis na kung saan pwedeng yung kapitan ng barko or kapitan ng eroplano yung pwedeng magpakasal. Kasi eto yung magpapakasal kayo, yung artikulo mortis, magpapakasal to during bingit ng kamatayan ng isa. Kumbaga malapit nang mamatay yung isa. Halimbawa, inabutan ng atake dun sa plane. Ganon. So, yun yung time na pwedeng ikasal. Ganon daw. So, mamaya, may elaborate ko naman sa inyo yung artikulo mortis na yan. Then, a marriage in artikulo mortis, eto na pala, a marriage in artikulo mortis between passengers or crew members, no? Halimbawa, between passengers or between crew members may also be solemnized not only while the ship is at sea. So, syempre, yung bangka kasi or barko is nasa gitna ng dagat. So, hindi naman pwedeng makakontak ng pari, ng pastor, or ng judge para may magkasal sa kanila. So, kaya hinayaan na yung ship captain or airplane chief kapag sa aeroplano naman. But also during stopovers at ports of call. Then, letter D, any military commander of a unit. So, pwede rin daw yung military commander ng isang unit to which a chaplain is assigned. Okay? Na kung saan may chaplain naman or may chapel naman dun sa unit nila. In the absence of the latter, during a military operation, a military commander of a unit who is a commissioned officer, pwede rin daw. So, halimbawa, yung military commander, di ba? Sabi natin, pwede siyang magkasal. Then, nagkaroon ng mission na kung saan wala siya. Pumunta siya doon sa mission niya. So, pwede daw yung military commander na kung saan commissioned officer. Ibig sabihin, kapitan yung rango, pataas, pwede na. Kahit na hindi siya yung pinakamataas doon sa lugar na yun, as long as commissioned officer siya, pwede na siyang magkasal nung member ng military. Okay? Then, syempre, magkakasal lamang din sila during artikulo mortis lang ulit. Okay, so yon. Then, between persons within zone of military operation, whether members of the armed forces or civilians. So, pwede lang ikasal is yung during artikulo mortis, tapos dapat pareho silang armed forces or pwede rin namang armed forces and civilians na kung saan pasok dun sa area of responsibility nung camp na yon. Okay? Then letter E, any consul general, consul or vice consul, marriages between Filipino citizens abroad, no? So etong consul, general consul na to is ito yung mga nasa embassy sa ibang bansa, sa Philippine Embassy. Ganyan, no? So kapag halimbawa nasa ibang bansa yung mga Pilipino gusto nilang magpakasal, so pwede silang lumapit sa consul general, consul or vice consul. Okay? Then may be solemnized and the issuance of marriage license and duties of the local civil registrar and the solemnizing officer with regard to the celebration of marriage shall be performed by the said consular official. So pwede raw. Then letter F under the family code,
So yung governors, mayors, ambassadors are not authorized to perform marriages, no? Kung ang pagbabasihan natin, family code, hindi daw pwedeng magkasal yung mga politiko na yan. Pero, nagkaroon yan ng pagbabago kasi sa local government code naman natin, kung pagbabasihan natin yung local government code, mayors are now authorized to perform marriages within their jurisdiction. Kaya nga 'di ba, nagkakaroon na nung mga kasalang bayan, 'di ba? Yung mayor yung nagkakasal kasi nga binigyan na sila ng kapangyarihan para magkasal. As long as doon lang sa lugar na kung saan nasasakupan nila. So halimbawa si Robes, so pwede siyang magkasal dito sa San Jose del Monte, pero pag taga Santa Maria, yung mga tao hindi pwede. Okay? So ganun siya. Then number 2, so 'di ba una, kailangan may solemnizing officer. Pangalawa is dapat merong valid marriage license. No? So bago magpakasal ang mga tao, kinakailangan muna nilang kumuha ng marriage license. Okay. So the license shall be valid. So kinakailangan valid syempre yung marriage license for a period of 120 days. So ibig sabihin, halimbawa ang kasal nyo ay ano ba, May, June, July, August. Halimbawa ang kasal nyo ay August 15. So pwede na kayong kumuha ng marriage license ng May 15. Kasi nga 3 months naman yung validity ng marriage license. Okay? So, ayun, and it shall be deemed automatically canceled. So maka-cancel 'yon kapag na-expired na yung 120 days. So halimbawa, May 15 nakakuha kayo ng marriage license. Then nagpakasal kayo ng August 17. So magiging invalid yung kasal ninyo kasi yung marriage license nyo ay expired na. Okay? So yun yung tatandaan. Then, no marriage license shall be issued to a widow after 300 days following the death of her husband unless in the meantime she has given birth to a child. The purpose is to prevent doubtful paternity. Okay? So halimbawa, babae ka, namatayan ka ng asawa. Okay? So namatay yung asawa mo halimbawa, ngayon may May 14. May 14 halimbawa. So bago ka magpakasal or bago ka makakuha ng marriage license, kinakailangan palipasin mo muna yung 10 buwan. Okay? So 10 buwan muna bago ka makakuha ulit ng marriage license para magpakasal ulit. Okay? So yun yung sinasabi. So ayan, no marriage license shall be issued to a widow after, ang widow is yung byuda, di ba? So after 300 days following the death of her husband, unless in the meantime she has given birth to a child. Maliban na lang kung kukuha siya ng manganganak na siya. Okay? So given birth to a child. Maliban na lang kung manganganak na siya, then ang purpose daw is para ma-prevent yung doubtful paternity. Okay? So yan. Then the following cases are exception from having a license. Then may mga pagkakataon din naman na pwede daw magpakasal na kahit na walang marriage license, no? So eto, yung marriage in articulo mortis, yung binanggit natin kanina, in case either or both of the contracting parties are at the point of death. So yun nga, nasa bingit na ng kamatayan, the marriage may be solemnized without the necessity of a marriage license and shall remain valid if the ailing party subsequently survives, no? So halimbawa, yung lalaki halimbawa na-diagnose, no? Sinabi na may 1 month ka na lang para mabuhay. Then on the 30th day, 'di ba? Magwa 1 month na. So bago man lang siya mamatay, bigla ni-request
pakasalan yung girlfriend niya. Ganyan. So, kinasal sila kahit na walang marriage license. So, valid yon, no? Dahil dito sa marriage in articulo mortis. So, pwede raw. Then, bigla, nagkaroon ng himala na kung saan hindi siya namatay. So, bigla, gumaling siya sa sakit niya. Okay? So, ibig sabihin, yung kasal nila na yon ay valid pa rin daw, no? So, ayan nga, sabi kahit na makasurvive daw yung nasa bingit ng kamatayan is i-consider na valid yung kasal nila kahit na walang marriage license. Then, letter B, marriage in remote places, no? So, halimbawa, yung residence niyo or yung lugar kung saan kayo nakatira is located sa isang lugar na kung saan hindi talaga kayang magpunta sa local civil registrar. So, pwedeng magpakasal kahit na walang marriage license. No? So, usually, ito yung dun sa mga probinsya. Yun dun sa mga liblib na lugar na kung saan pahirapan yung transportation. Di ba? Halimbawa, yung mga nasa isla, ganyan. So, hinahayaan na silang magpakasal kahit na walang marriage license. Then, marriage of people who have previously cohabited for at least 5 years. So, eto naman, halimbawa, nag-live-in na kayo sa loob ng 5 years. So, hindi na rin daw kailangan pa ng marriage license. Basta mapatunayan ninyo na nag-live-in na kayo sa loob ng 5 years. Okay? Then, letter D, marriage between pagans or Muslims or who live in non-Christian provinces and who are married in accordance with their customs. So, ibig sabihin, meron kasi silang mga sariling customs and tradition nila na kung saan hindi na nila kailangan pa ng marriage license. So, nire-respect naman yon ng ating government. Kaya hinahayaan na sila magpakasal kahit na wala silang marriage license. Okay? So, una, yung sa requisite ng marriage, no? Una, dapat may solemnizing officer, na-discuss na natin. Kinakailangan may valid marriage license, na-discuss na rin natin. And syempre, kinakailangan, hindi pwedeng mawala yung marriage ceremony. Magkaroon ng ceremony during kasal. Okay? So, it shall be held with the appearance of the contracting parties before the solemnizing officer and their personal declaration that they take each other as husband and wife in the presence of not less than 2 witness. So, ibig sabihin, pwede kayong magpakasal kahit na dalawa lamang yung witness ninyo. Kaya nga dun sa mga civil wedding, di ba? Ganyan. Dalawa lang yung kasama nung couple, then pwede na silang ikasal. Okay, so yun lang naman kasi ang requirement naman para sa marriage ceremony. Then, other consequences of marriage. Okay, so ano ba yung mga consequences kapag naikasal na ang isang tao? So, marriage emancipates a person from paternal authority as to person, as to property. There is an incomplete emancipation. Okay, so during marriage, na-emancipates daw ang isang tao sa parental authority. So, ibig sabihin, halimbawa, may magulang ka. So, kapag kinasal ka, kumbaga, hindi na same before yung karapatan ng magulang sa'yo. Di ba? Dahil may asawa ka na. Okay, so mas may karapatan na yung asawa mo sa'yo. Okay? Pero sa property daw, may incomplete emancipation pa rin. Okay? Then, letter B, a husband and wife can chastise or reprimand each other but may not inflict force except when either catches the other in the act of sexual intercourse with a stranger, no? So, ibig sabihin, halimbawa, mag-asawa na kayo, so hindi nyo pwedeng saktan yung isa't isa. Okay? Kumbaga, pwede kayong mag-away. Di ba? Pwede kayong mag-away, mag-kontra, pero hindi kayo pwedeng umabot sa magsasakitan kayong mag-asawa. Maliban na lang kapag nahuli mo yung asawa mo na nakikipag-sexual intercourse sa isang stranger. Di ba? Meron tayong case dyan. Yung sa death or physical injuries inflicted upon exceptional circumstances. Di ba? Na kung saan pwedeng patayin pwede mong patayin yung asawa mo o kaya yung
na nakikipagtalik sa kanya kapag nakita mo sila na ginagawa nila yon, di ba? Then, ang magiging parusa lang sa'yo ay yung tinatawag nating destero. Aware na kayo doon? Na-discuss na sa inyo yon sa book 2? Hello? Opo. Yes, sir. Opo, sir. Okay, so yon. Then, letter C, the marriage privilege rule. A husband cannot be examined for or against his wife without her consent. So sa korte, halimbawa, yung lalaki, hindi siya pwedeng examined or hindi siya pwedeng mag-testify against his wife without her consent. Halimbawa, yung asawa mo may kasong kinakaharap, tapos kukunin ka bilang witness laban sa asawa mo, hindi pwede yon. Maliban na lang kung may consent ng babae. Pero as long as walang consent ng babae, hindi ka pwedeng maging witness laban sa asawa mo. Okay? Or the wife against her husband without his consent or vice versa. Except in civil cases by one against the other or a criminal case for a crime committed by one against the other. So maliban na lang, pwede kang mag-testify kung kayo mismo yung nagkakasuhan. Either civil case man yan or criminal case, kung kayong dalawa ang nagkakasuhan, saka lang kayo pwedeng mag-testify against each other. Pero kung iba ang nagkakaso, kinakailangan magkakampi kayo. Okay? Then letter D, the marital communication rule. The husband or wife during the marriage or afterwards cannot be examined without the consent of other as to any communication received in confidence by one from the other during the marriage. So, ganun pa rin yun. Marital communication rule. Okay? Then, letter E, a wife should use the husband's surname. Okay? So, sinasabi rito na kinakailangan yung babae ay gamitin niya yung apelido ng kanyang asawa. Okay? Pero ngayon, 'di ba, may lumalabas na mga sa social media na pwede namang hindi gamitin yung apelido nung asawa. 'Di ba, may mga ganon sila. Pero syempre, 'di ba, dapat kinasal kayo eh. So willing ka, 'di ba, dun sa pagpapakasal pa lang, pagpayag mo na magpakasal, ibig sabihin willing ka na talaga dapat na gamitin yung apelido ng asawa mo. Then, void and voidable marriage. So, eto naman yung mga kasal na kung saan nagiging void or voidable. Ibig sabihin, walang bisa or pwedeng ipawalang bisa yung kasal kapag pasok dito. Those contracted by any party below 18 years of age, no? So, ibig sabihin, kapag below 18 yung ikinasal, kahit na may consent ng magulang, void or voidable marriage yun. Bakit? Kasi nga na-discuss natin kanina na kinakailangan 18 years old. Then pangalawa, those solemnized by any person not legally authorized to perform marriage unless such marriage were contracted with either or both parties believing in good faith that the solemnizing officer had the legal authority to do so. So kapag halimbawa, yung nagkasal sa inyo, akala nyo pwede talaga siyang magkasal, 'di ba? So ano 'yon, pwede pa ring maging valid yung marriage nyo kung may good faith daw, kung naniniwala kayo na talagang ang pagkakaalam nyo talaga is pwede siyang magkasal, okay lang, pwede pang maging valid yung marriage nyo. Pero kung sakali na alam nyo na hindi talaga siya pwedeng magkasal, then nagpakasal pa rin kayo sa kanya, is bawal 'yon. Voidable yung marriage na 'yon. Then pangatlo, those solemnized without a license. So nagpakasal ng walang marriage license, maliban lang dun sa mga binanggit natin kanina, yung sa Artikulo Mortis, syempre pwede yon, di ba? Pero kung hindi ka naman pasok dun sa mga exceptions na yon, magiging invalid yung kasal, void or voidable. The number 4, those bigamous or polygamous marriage. So, ibig sabihin, hindi ka naman pala Muslim, pero nagpakasal ka ng pangalawa, pangatlo, pang-apat. So, magiging void ang marriage kapag gaganon. The number 5, those contracted through mistake of one contracting party as to the identity of the other. Okay, so mali yung pangalan. Okay, so void or voidable
marriage yun. Then number 6, those subsequent marriage that are void. Okay, o kaya naman, nagpakasal siya before, then naging void yon. So, voidable din yung marriage. Then number 7, a marriage by any party who at the time of celebration was psychology incapacitated to comply with the essential marital obligation of marriage shall likewise be void even if such incapacity becomes manifest only after its solemnization, no? So halimbawa, kinasal kayo, then during celebration ninyo, nakita mo na psychological incapacitated pala yung asawa mo para makapag-comply sa marriage. Doon mo nakita na may pagkapraning pala siya, ganyan-ganyan. So, voidable din daw yung marriage kapag gaganon. Okay? Then, by reason of public policy, so eto, hindi rin pwedeng ikasal yung mga ganito. Avoidable marriage din. Between collateral blood relatives, whether legitimate or illegitimate, up to the 4th civil degree. So, yun nga yung sinabi ko. So, mali pala ako na hanggang 3rd, ibig sabihin hanggang 4th pala. So, kapag ka 5th civil degree, dun pa lang pwedeng ikasal, no? Magdadagdag ulit. Ibig sabihin, 5th cousin, pag 5th cousin na kayo, yun, pwede na. Pwede nang ikasal. Then number 2, between step-parents and step-children, no? Halimbawa, yung nanay mo, nag-asawa ng lalaki, di ba? Tapos yung nanay mo namatay, tapos bigla naisipan nung stepfather mo na magpakasal kayong dalawa, so bawal yon. Then, parents-in-law and children-in-law. So halimbawa naman, di ba, nagpakasal kayo ng asawa mo, then namatay yung asawa mo. Tapos, yung tatay ng asawa mo, bawal kayong ikasal. No, ganun yon. Then, between the adopting parent and adopted child. So, halimbawa, mag-asawa kayo, nag-ampun kayo, then namatay, for example, yung asawa mo, tapos bigla, naisipan mo, napapakasalan mo yung inampun mo. So, bawal yon. Then, between the surviving spouse of the adopting parent and adopted child. So, ganun pa rin yon, surviving spouse ng adopting parent and adopted child. So, adopted child, tsaka yung nag-ampon, bawal pa rin. Then, between the surviving spouse of the adopted child and the adopter. So, halimbawa naman, may inampun ka. Then, yung inampun mo, nagkaroon ng asawa. Tapos, namatay yung inampun mo. Okay? Tapos, papakasalan mo yung asawa nung inampun mo, bawal yon. Nasusundan pa ba yung mga pinagsasasabi ko? Hello? Hello, tulog na yata. Nakakasunod pa, guys? Yes, sir. Okay. Then, between an adopted child and a legitimate child of the adopter. So, halimbawa, may anak ka, then may inampun ka. So, yung anak mo tsaka yung inampun mo, hindi pwedeng magpakasal. Then, between adopted children of the same adopter. So, halimbawa, dalawa kayo inampon. So, bigla, naisipan yung magpakasal kayong dalawang ampon. So, bawal yon. Then, between parties where one, when the intention to marry the other, killed the other person's spouse or his own spouse. So, halimbawa, ako, no? May gusto ako dun sa isang babae. Pero yung isang babae, may asawa. Then, naisipan ko na patayin yung asawa nun, then saka kami magpapakasal, bawal yon. Okay? So, yon. Then, punta tayo sa paternity and filiations. So, sa paternity and filiations, so yung filiation is the judicial determination of paternity. Pag sinabi nating filiation, guys, ito yung determination ng paternity ng isang tao, no? Kumbaga, which is the relation of child to father, no? Halimbawa, yung relation mo ng iyong tatay sa relationship of a child to father. Yun yung filiation, no? Relationship ng bata dun sa kanyang tatay. So, yun ang filiation. Then, filiation of children may be by nature or adoption. Yung by nature na tinatawag, it means tunay na anak niya yung
bata. Then, pwede rin nagkaroon ng filiation through adoption kasi inampun niya yung bata. Then, natural filiations, syempre, pwedeng legitimate or illegitimate, whether kasal yung magulang ng bata. So, syempre, kapag kakasal, then pinanganak siya, legitimate. Then, kapag pinanganak siya, then hindi pa kasal yung mga magulang, syempre, illegitimate yun. Then, while paternity, kapag paternity naman guys, it's civil status relationship naman ng father to child, no? Baligtad naman. Kapag affiliation, child to father, then pag paternity is civil status relationship, father to the child naman. Then ang filiations is the civil status or relationship of the child to father. Okay, so ayun na. Tandaan nyo, no? Kapag affiliation, child to father relationship. Then pag paternity, father to child relationship. So next, legitimate and illegitimate child. So na-discuss naman na natin yan ng mga nakaraan. Pag legitimate child, ibig sabihin, yung dalawang mag-asawa, pinanganak nila yung anak nila nang kasal na silang dalawa. Pasok sa kasal. Okay? Then pag illegitimate, ibig sabihin, nauna yung anak bago sila ikasal. So yun yon. Then meron tayong tinatawag na legitimated child naman. Kapag legitimated child, ito naman yung illegitimate yung anak nila, then binigyan ng rights sa legitimate. Binigyan ng rights of a legitimate child. Okay? Then, under Republic Act 9255, illegitimate children may use the surname of their father if their filiation has been explicitly recognized by the father. Okay, so ibig sabihin, pwede nang gamitin ng bata yung apelido ng kanyang tatay kahit na hindi kasal, no? Kahit na illegitimate yung bata. As long as inacknowledge daw nung tatay yung bata, no? So, nandyan sa birth in civil register, father's admission in public document, and father's admission in private handwritten document. Okay, then next, chapter 3 tayo. Okay, sige, chapter 3 tayo. Okay, Chapter 3, overview ng Philippine Justice System and Juvenile Justice and Welfare Law natin. So, 9344, so yan yung tinatawag nating Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, which was approved on April 28, 2006. So, this law institutionalized the promotion of the well-being of child and their families, involvement of parents and guardians, promotion of diversion, avoiding deprivation of liberty, and protecting the privacy rights of children. So, yun yan. Then, sa Republic Act 10630 naman, so, inamend niya yung 9344 na kung saan ang naging title na is An Act Establishing a Comprehensive Juvenile Justice and Welfare System, creating the Juvenile Justice and Welfare Council under the DSWD. This further emphasizes child-sensitive justice policies focus on the best interest of child. This principle has been first laid down in the Doha Declaration. So, nung mga nakaraan, nabanggit naman na natin yan. Then, what is juvenile justice welfare or 9344? So, yung 9344 or the Juvenile Justice Welfare Act, sabi rito, defines the juvenile justice and welfare system. Okay, so siya yung nag-define kung ano ba yung juvenile justice and welfare system. Na kung saan sabi rito, ang juvenile justice and welfare system is a system dealing with child
at risk and child in conflict with the law. So guys, pag sinabi nating child at risk, ito yung mga potential potential CICL. Ibig sabihin, ito yung mga bata na maaring gumawa ng krimen. Kumbaga, children at risk sila na gumawa ng krimen, no? So, yon. Then, sabi rito, which provides a child appropriate proceeding. So, ang JJWS or yung Juvenile Justice Welfare System is yan yung nagpo-provide ng child appropriate proceeding, no? Kasi sa juvenile, kasi sa adult criminal, okay? So ang 'di ba kapag adult criminal justice system natin yung ginagamit. So kapag child juvenile justice welfare system. So sila yung nagpo-provide ng appropriate proceedings kung ano yung tamang proseso. So sila din yung nagbibigay ng programs, ng services para mapigilan daw, para ma-divert, magkaroon ng rehabilitation, magkaroon ng reintegration and aftercare dun sa bata na nakagawa ng krimen or dun sa CICL or dun sa child at risk. Then who are considered as child? So according to 9344, so child syempre is mga below 18 years of age. Okay? And sabi nga natin, sa 9344, hindi na natin ginagamit yung term na juvenile. Ginagamit na natin ay child or children. Then, considered as child at risk. So sabi ko nga, sila yung mga bata na vulnerable or sila yung mga prone na gumawa ng criminal offenses dahil sa kanilang personal na problema, family problem, social circumstances. Okay? So, una, ito yung mga pwedeng maging child at risk, no? Sila yung mga naabuso ng kung sinong tao, no? Through sexual, physical, psychological, mental, economic, or other means. And yung parents or guardians sila ay hindi willing or tinanggihan na bigyan sila ng protection. Then, being exploited, including sexually or economically. Okay, so naabuso sexually or economically. So yan, sila yung mga child at risk. Sila yung mga inabandona, pinabayaan ng magulang. Okay? Then, after diligent search and inquiry, the parent or guardian cannot be found. So, hindi na makita yung mga magulang nila. Coming from a dysfunctional or broken family or without a parent or guardian. So yun nga, sabi nga natin, di ba? Kapag broken family, prone talaga yung bata na makagawa ng krimen. So kaya child at risk sila. Being out of school, mga hindi na nag-aaral. Being a street child, yung mga palaboy sa kalye. Miyembro ng gangs. Living in community with high level of criminality dun sa mga squatter na tinatawag natin. Living in situations of armed conflict dun sa mga lugar na kung saan may armed conflict. Then, who are the CICL naman? So, sabi nga natin, CICL refers to a child who is alleged, pinaghahinalaan, inakusahan, or sila talaga yung gumawa ng krimen. Kumbaga, katumbas sila ng kriminal, di ba? Sabi nga natin, criminal sa adult and pagbata CICL. Then what is offense? Offense, a child can commit an act or omission whether punishable under special laws or the amended revised penal code which referred to as an offense. So kapag ka bata, hindi natin nagagamit yung term na felony. No? Kasi alam natin, di ba, kapag felony, crime na nakomit under the revised penal code. Kapag ka sa adult to, no? Then kapag ka offense, under special laws. Pero kapag ka bata ang tinutukoy natin, pag sinabi nating offense, ito yung mga crime pareho under ng special laws and revised penal code. Okay? Then, status offense, under Republic Act 9344, any conduct not considered an offense or not penalized if committed by an adult. So, ang status offense, ito yung mga offense or mga gawain na kung saan kapag matanda ang gumawa, pagka gumawa daw ay matanda, hindi yan napaparusahan. Ayun, no? Not penalized.
Pero kapag ka bata yung gumawa or minor, nagiging antisocial or mali yan. Okay? So, ano bang example dyan? Ayan, curfew violation. Truancy. Ano yung truancy? Sabi ko nga, yung madalas na pag-absent. Okay, truancy, madalas na pag-absent. Then, parental disobedience. Kapag bata yung hindi sumunod sa magulang, di ba, napaka-big deal, kumbaga. Pero kapag matanda na, okay lang. Then, take note, before Republic Act 9344 was enacted, youthful offenders were treated much like adult offenders as when former President Marcos Sr. signed into law the Judiciary Reorganization Act 1980, which abolished the juvenile and domestic relation courts, no? So bago daw tayo nagkaroon ng Republic Act 9344, same yung treatment ng adult and a youthful offender. Okay? So dati kasi tinawag din na youthful offender 'yan, no? So dinemolish daw kasi or inabolish daw kasi yung juvenile and domestic relation courts nung panahon ni President Marcos. As such, child offenders were subjected to the same adversarial proceedings as their adult counterparts. Then take note, ginamit lang yung youthful offender nung PD 603. Okay? Then, syempre, sa 9344, CICL na yung tawag natin dyan. Then, punta tayo sa diversion. Diversion refers to an alternative child-appropriate process of determining the responsibility and treatment of a child in conflict with the law on the basis of his or her social, cultural, economic, psychological, or educational background without resorting to formal court proceeding. So pag sinabi nating diversion, ito yung binibigay na alternative. No, halimbawa, may batang nakagawa ng krimen. So, 'di ba, hindi sila ikukulong. So, bibigyan sila ng tinatawag na diversion. Okay? So, ito naman yung tinatawag nating diversion program. Refers to the program that the child in conflict with the law is required to undergo after he or she is found responsible for an offense without resorting to formal court proceeding. So, ito guys, yung ginagawa nila doon sa boys town na tinatawag natin, no? So, kung ano yung mga pinapagawa sa kanila doon, yung mga agricultural, counseling, mga ganon. So, diversion program yon. Then, what is intervention naman? Intervention refers to a series of activities which are designed to address issues that cause the child to commit an offense. Okay, so ito naman daw yung mga series ng activities na kung saan nakadesign yan para sagutin yung mga issue. Bakit ba gumawa daw ng krimen itong bata na to? So, yung interventions, yan yung sasagot doon sa problema. Kumbaga, aalamin yung problema and bibigyan ng solusyon yon para hindi na siya gumawa pa ng krimen. Okay? Then, it may take the form of an individualized treatment program. Pag sinabi natin guys na individualized treatment program, ibig sabihin, per tao, iba yung ginagawang intervention. No? Hindi pwede na yung intervention na ginawa kay Juan, which is naging successful, yun din yung gagawin kay Pedro. Kasi nga, individualized treatment. Ibig sabihin, hindi sila pare-pareho dapat. Then, ayan nga, may counseling, skills training, education, and other activities that will enhance his or her psychological, emotional, and psychosocial well-being. Then age of criminal responsibility and the presumption of minority tayo. So, what is the minimum age of criminal responsibility? So, alam naman natin na 15 years of age or under at the time of the commission of offense shall be exempted from criminal liability. However, the child shall be subjected to an intervention program pursuant to Section 20 of this Act. So, familiar na tayo dyan. Nakaraan pa natin yan na-discuss. A child is deemed to be 15 years of age on the day of the 15th anniversary of his or her birthday. So, syempre, yun naman talaga. Matatawag lang natin na 15 years old ang bata. Syempre, sa kanyang ika-15th
birthday. Then, a child above 15 years but below 18 years of age shall likewise be exempt. Di ba, alam naman natin na kapag 15 to 15, above 15, below 18, pag nakakommit ng crime, may exempted pa rin yan sa criminal liability. Maliban na lang kung maliban na lang kung may discernment siya during the commission of that offense, di ba? Then, kung sakali na ganon, is bibigyan siya ng appropriate proceedings in accordance with this act. Take note. So, alam naman natin na ang discernment, it means the capacity of the child at the time of the commission of the offense to understand the difference between right and wrong and the consequences of the wrongful act. The exemption from criminal liability herein established does not include exemption from civil liability. So, yun nga yung sinasabi natin before. Criminal liability lang ang wala, pero yung civil liability, meron pa rin. Yung mga danyos, kailangan pa rin bayaran kahit na exempted sa criminal liability ang bata. Hindi naman pwede na may nabasag sila na salamin ng bintana ng kotse. So, mapapawalang sala sila kasi exempted, di ba? Alam ka namang hindi nila yon bayaran, di ba? So, kailangan nilang bayaran yon. Then, determination of age. So, sa determination of age, the child in conflict with the law shall enjoy the presumption of minority. No? He shall enjoy all the rights of a child in conflict with the law until he or she is proven to be 18 years old or older. Okay? So, sa pagdetermine ng age, mamaya madidiscuss natin kung paano ba dapat alamin ang edad ng isang bata. So, ibig sabihin, hanggat hindi napapatunayan na 18 years old na yung bata na yan or mas matanda pa yan sa 18, pwede niyang ma-enjoy lahat ng karapatan ng child. Okay? So, the age of a child may be determined. So, para malaman daw yung edad ng bata. So, syempre, pwedeng tignan sa birth certificate, baptismal, or any other pertinent documents. In the absence daw ng documents, age may be based on information from the child himself or herself. So halimbawa, walang birth certificate, walang baptismal. So pwedeng pagbasehan yung sasabihin ng bata kung ilang taon na siya. Pero syempre pwedeng magsinungaling yon, di ba? So kaya pwede ka ring magbase sa testimonya ng ibang tao. Pwede rin sa physical appearance ng isang bata, di ba? And other relevant evidence. In case of doubt as the age of the child, it shall be resolved in his or her favor, no? So halimbawa, hindi nyo talaga makitaan ng birth certificate yung bata na yan kasi batang lansangan. Tapos kinlaim niya na 17 years old siya. So no choice kayo kung hindi, i-resolve yon ng favor sa bata. Kumbaga, dahil wala kayong makitaan na ibang ebidensya na magpapatunay na hindi na siya minor, so kumbaga, ang mangyayari is, syempre, papabor kayo sa kanya. Doon sa sinabi niya na 17 lang siya, edi yun yung paniniwalaan nyo. Ganon ang nangyayari. Okay? Then, the Philippine Juvenile Justice System. So, meron tayong tinatawag na Juvenile Justice and Welfare Council. So, na-create yan and attach yan sa Department of Justice and placed under its administrative supervision. Then, the Juvenile Justice Welfare Council shall be chaired by an undersecretary ng DSWD. Okay? Then, it shall ensure the effective implementation of this act and coordination among the following agencies. Okay? Then, procedure for taking the child into custody. So, halimbawa, may bata nga na nakagawa ng krimen. So, paano ba siya aarestuhin? Paano ba siya dadalhin sa ganito? Dadalhin ba agad siya sa police station, sa DSWD? So, ito yung proseso, no? So, first, i-explain sa bata sa madaling lingwahe or sa simple language or dun sa dialect na nauunawaan niya kung bakit siya hinuhuli. Ano ba yung nagawa niyang kasalanan? So, yun yung una. Pangalawa, i-inform yung bata kung ano yung reason nung pagkuha sa custody niya. And i-advise yung
bata nung kanyang constitutional rights, no? Yung mga karapatan niyang makakuha ng abogado, ganyan. Then, pangatlo, properly identify himself or herself and present other identification to the child. So, syempre, yung humuli, kinakailangan magpakilala, magpakita ng kanyang identification dun sa bata. Then, pang-apat, syempre, dapat hindi ka gagamit ng vulgar or profane words dun sa bata. And from sexually harassing or abusing, hindi mo dapat gagawin yan, or making sexual advances sa bata. Okay? Then, avoid displaying or using any firearm, weapon, handcuffs, and other instrument of force or restraint. Okay? So, maliban na lang kung talagang kailangan mong gamitin yung mga bagay na yon. Okay? Then, refrain from subjecting the child in conflict with the law to greater restraint than is necessary for his or her apprehension. Okay? So, baka mamaya, hindi mo mahuli yan, babarilin mo. So, hindi pwede yon, no? So, kung bata yan, tinakbuhan ka, dapat habulin yan, hindi pwedeng barilin yan, ha? Then, avoid violence or unnecessary force. Bawal mong kotong-kotongan yan, ganyan. Then, determine the age of the child. So, yun nga yung diniscuss natin kanina. Then, immediately but not late than 8 hours after apprehension, turn over custody of the child to the DSWD. Okay? So, dapat madala mo yan sa DSWD sa loob ng 8 hours. Okay? Or other accredited non-government organizations daw. And notify the child's apprehension. The Social Welfare and Development Officer shall explain to the child and the child's parents or guardian the consequences of the child's act with a view towards counseling and rehabilitation. So yung DSWD officer, siya na yung bahala na mag-explain dun sa bata and dun sa magulang ng bata kung ano yung consequences ng ginawa ng bata, no? Then i-discuss din sa kanya yung mga counseling, rehabilitation, diversion, at kung ano pa yung mga pwedeng ipagawa dun sa bata. Then, take the child immediately to the proper medical and health officer for a thorough physical and mental examination. So yon, dadalhin sa hospital. Then, the examination results shall be kept confidential unless otherwise ordered by the family. So yon, dapat confidential by the family court daw. Then, whenever the medical treatment is required, steps shall be immediately undertaken to provide the same. Then, ganun din. Ang medical treatment, confidential din yon. Then, ensure that should detention of the child in conflict with the law be necessary, the child shall be secured in quarters separate from that of the opposite sex and adult offenders. So, kung sakaling kailangan i-detain yung bata, so dapat ihiwalay siya sa adult and ihiwalay siya dun sa opposite sex niya. Okay, so wag hahayaan na magkasama ang babae at lalaki. Then, record the following in the initial investigation. So, eto. Kung gumamit man daw ng handcuffs, other instrument, then, the parents or guardian ng bata, the DSWD, and the PAW had been informed of the apprehension of the details thereof. Then, the exhaustion of measures to determine the age of a child and the precise details of the physical and medical examination or the failure to submit a child to such examination, no? So, dapat ma-determine din yung edad ng bata. Then, ilagay din yung details ng kanyang physical and medical examination. Kung sakali na hindi na ipadala for physical and medical examination, kinakailangan nakalagay din daw yun doon. Then, ensure that all statements signed by the child during investigation shall be witnessed by the child, parents, or guardian. No? So, hindi pwedeng basta-basta pumirma yung bata. Kinakailangan nakita nung magulang. Okay? Then, social worker, legal counsel, in attendance, shall affix his or her signature to the said statement. Then, a child in conflict with the law shall be searched by law enforcement officer of the same gender. So, halimbawa, yung bata, babae. So, syempre, babae lang din yung magkakapkap. Kung lalaki yan, lalaki lang din yung magkakapkap. Then, Section 23, System of Diversion. Children in conflict with the law shall undergo diversion programs without undergoing court proceedings subject to the conditions herein provided. Okay?
So may mga pagkakataon daw na yung bata hindi na kailangan pang mag-undergo ng court proceedings, no? Kailangan lang niya mag-undergo ng diversion program. So halimbawa, kung ang imposable penalty daw sa crime na nakomit is not more than 6 years of imprisonment, the law enforcement officer or punong barangay with the assistance of the local social welfare and development officer or other members of the LCPC shall conduct mediation, family conferencing, and conciliation, and where appropriate, adopt indigenous modes of conflict resolution in accordance with the best interests of the child with a view to accomplishing the objectives of the restorative justice and formulation of a diversion program. The child and his or her family shall be present in these activities. So kung hindi daw lalagpas ng 6 years naman yung imprisonment ng crime na nakomit ng bata, so kumbaga pagkakasunduin daw, no? Then, saka na lang bibigyan ng diversion program, ganyan, kung ano yung nararapat para sa bata. And syempre, kailangan bayaran ng magulang ng bata kung ano man yung mga nagawa nitong or yung mga nasira ng bata. Okay? Then, in victimless crimes where the imposable penalty is not more than 6 years imprisonment, the local social welfare and development officer shall meet the child and his parents or guardians for the development of the appropriate diversion and rehabilitation program in coordination with the BCPC. So, yung mga victimless crimes, guys, no? So, halimbawa, yung bata nahuli dahil nagsugal, dahil sa prostitution, ganyan. So, victimless crime yon, no? Kumbaga, sila mismo yung victim. Wala naman silang nabiktima. So, ipapatawag yung magulang ng bata or yung guardian ng magulang or guardian ng bata. Okay? So, para daw sa development ng kung anong appropriate diversion and rehabilitation program ang dapat ibigay dun sa bata na yon. Then, where the imposable penalty for the crime committed exceeds 6 years imprisonment, diversion measures may be resorted to only by the court. Okay? So, yan. Kung sakali nalagpas 6 years ang imprisonment, then, syempre, ang diversion program is nasa korte na yan. Then, Section 33, Preliminary Investigation and Filing of Information. Teka, check ko lang. Okay, so sige, basahin nyo na lang yun na. So, punta tayo sa adoption. Kasi kasama to dun sa magiging finals ninyo. So, kinapos na dahil wala ako last time, no? Nagkasakit ako. Then, until now, ito, pansin nyo naman, yung sa boses, di ba, halos ganun pa rin, no? So, hindi pa talaga okay. So, continue na lang natin dito sa adoption. Then, last meeting to, then, ipopost ko na lang dun sa G-class yung exam ninyo, no? So, G-class na lang din. So, para makabawi naman kayo, no? So, nung mga nakaraan, di ba? Mabababa yung scores natin. So, that is the time na makabangon-bangon. Yan, no? So, adoption. So, alam naman natin na kung ano yung adoption, di ba? Yung aampunin yung isang tao. Tawa-tawa kayo dyan, ha? No? Puro bagsak kasi nung nakaraan, no? Ilan lang nakapasa. So baka mamaya may patamad-tamad pa dyan, no? Baka mamaya may bagsak pa, online na lang, ha? So ayun, pag adoption, alam naman natin, di ba? Aampunin ang isang bata. Whether related man sa atin yung bata or hindi, is considered yon as adoption. Okay? Then, the rights accorded to a legitimate child. Generally, only minors are adopted except in cases when the adoption of a person of majority age is allowed. So usually, ang mga inaampon naman daw is yung mga minor. Okay? So ito yung mga qualification ng adopter nung mag-aampon. So syempre, dapat a person of age and in possession of full civil capacity, legal rights may adopt, provided he is in the position to support and care for the children in keeping with the means of his
family. So, ibig sabihin, may sapat siya na kakayahan para suportahan yung pamilya niya and syempre yung aampunin niya. Then, he must be at least 16 years older than the person to be adopted. So, halimbawa, kung ang aampunin niya ay 10 years old, so dapat mas matanda siya ng 16 years. So, ibig sabihin dapat ang mag-aampon ay nasa 26 years old pataas na. Okay? Unless the adopter is the parent by nature of the adopted. So, maliban na lang kung magulang niya talaga yung nag-a-adapt sa kanya. Okay, may mga pagkakataon kasi na ganon, di ba? So, para maging legitimate child yung bata. Then, the following persons may not adopt. So, ito naman yung mga tao na hindi pwedeng mag-ampon, no? So, the guardian with respect to the ward prior to the approval of the final accounts rendered upon termination of their guardianship status. Then, any person who has been convicted of a crime involving moral turpitude. So, yung may mga crimes na hindi maganda yung moral nila. Then, an alien. Ano ba alien na tinutukoy? Alien, yung foreigner, no? Maliban na lang kung yung foreigner na yan is former Filipino citizen siya. Okay? Then, ang kanyang aampunin naman is talagang kamag-anak niya. O kaya naman, one who seeks to adopt legitimate child of his or her Filipino spouse. So halimbawa, ako, Amerikano ko, no? Then nakapangasawa ko ng babae. Yung babae ay single mom, 'di ba? So may anak siya. Then aampunin ko yung anak niya para magkaroon na talaga kami ng legitimate na relationship. So 'yon, pwede. Okay? Then one who is married to a Filipino citizen and seeks to adopt jointly with his or her spouse a relative by consanguinity of the latter. So halimbawa, may asawa ko, tapos Amerikano ulit ako, no? So, mag-asawa kami. Then, ang aampunin namin ay kamag-anak or pamangkin talaga ng asawa ko. So, pwede yon. Then, number 4, husband and wife must jointly adopt except in following cases. So, sabi rito, dapat kapag ka mag-aampon, dalawa kayo na mag-aampon. Di ba? Maliban na lang kung when one spouse seeks to adopt his own illegitimate child. Okay, so mamaya illegitimate child nyo yun, then aampunin niya para maging legitimated, so okay lang. Then when one spouse seeks to adopt the legitimate child of the other. So halimbawa, legitimate child nga yun nung asawa ko. Yung asawa ko nga single mom for example. So legitimate child niya yun. So pwedeng ako na lang yung mag-aampon since hindi niya pwedeng ampunin yung sarili niyang anak. Then in case husband and wife jointly adopt or one spouse adopts the illegitimate child of the other, joint parental authority shall be exercised. So syempre, dalawa na kayong may parental authority dapat doon. Then joint parental authority is exercised if the husband and wife jointly and one spouse adopts the legitimate child of the other. In case there is a disagreement in the exercise of joint parental authority, the father's decision shall prevail. So, ibig sabihin, halimbawa, yung kaninang senaryo nga, Amerikano ko, tapos inampun ko yung anak nung girlfriend or asawa ko. So, ang mangyayari, kapag meron kaming hindi pagkakaunawaan dun sa pagde-decide para sa bata, ang decision na gagamitin is yung decision pa rin ng tatay. Kahit na ako halimbawa yung hindi niya totoong tatay, ako pa rin yung mananaig. So, yun yung sabi rito. Maliban na lang kung may judicial order na sinasabi na yung nanay ang masusunod. The following may not be adopted. So, ito naman yung mga hindi pwedeng ampunin. So, hindi daw pwedeng ampunin yung mga 18 years old pataas na. Maliban na lang, he is the child by nature of the adopter or his or her spouse or prior to the adoption, said person had been consistently considered and treated by the adopter as his or her own child during minority. So, ayun, halimbawa, 18 years old na yung bata na yan. So, hindi na yan pwedeng ampunin. Maliban na lang, kung dati, inampun ko na talaga yan, then saka ko pa lang ngayon, talaga ipaprocess yung papers for adoption. So, pwede. Then number 2, an alien with those government
with whose government the Republic of the Philippines has no diplomatic relations. So halimbawa, yung foreigner na mag-aampon is kalaban ng Pilipinas. Hindi natin sila kaalyansa, ganon. So bawal yon. Then number 3, a person who has already been adopted unless such adoption has been previously revoked or rescinded. So halimbawa ako, inampon na ako nung nakaraan. Then tumakas ako. Napunta ulit ako sa bahay ampunan. Then aampunin ulit ako ng ibang tao. So bawal na 'yon. Okay? Then the written consent of the following to the adoption shall be necessary. So kailangan nga may written consent na sa adoption. Okay? So ito 'yon. The person to be adopted 10 years of age or over. So dapat ang aampunin ay 10 years of age or over. So ibig sabihin, yung bata kailangan na niyang pumirma dun sa consent na hinahayaan niya na ampunin siya. Kasi nga, 10 years old over na siya. The parents, by nature of the child, the legal guardian, or the proper government instrumentality. Okay, so pipirma din daw yung legal guardian ng magulang, o kaya naman yung parent ng legal guardian ng bata, then yung parent ng bata, o kaya naman yung bahay ampunan kung saan nandun yung bata. So, yon, may written consent. Then the legitimate and adopted children, 10 years of age or over of the adopting parents. Okay? Then ayun, yung legitimate and adopted children ay 10 years yung tanda. Okay? Then the legitimate children 10 years of age. So yung sa letter C pala, yung legitimate children and adopted children ay 10 years of age na or over. So yon, pwede na rin siyang mag-sign ng consent. Then yung legitimate children 10 years of age or over of the adopting parents if living with the said parent and the latter's spouse if any. So ganun din. Then the spouse if any of the person adopting or to be adopted. Then ano ba yung effects ng adoption? So sa effects of adoption tayo, for civil purpose, the adopted shall be deemed to be legitimate child of the adopters and both shall acquire the reciprocal rights and obligation arising from the relationship of parents and child, including the right of the adopted to use the surname of the adopter. So magiging parang legitimate child yung inampon. Then yung inampon mo, pwede na rin gamitin yung apelido mo. Okay. Then pangalawa, the parental authority of the parents by nature over the adopted shall be terminated and be vested in the adopters, except that if the adopter is the spouse of the parents by nature of the adopted, parental authority shall be exercised jointly by both spouse. No? So yung parental authority daw ng magulang ng bata ay mawawala na. Halimbawa ako, may anak ako. Pinampun ko yung anak ko. So mawawalan na ako ng parental authority sa anak ko kasi nga pinampun ko na siya sa ibang tao. So yung ibang tao na ang may parental authority sa kanya kasi inampun na yon. Maliban na lang kung halimbawa ako yung tunay na magulang, then ang nag-ampon is yung asawa ko na hindi talaga niya tunay na anak yon. So may parental authority pa rin ako. Then may parental authority na rin yung asawa ko na umampon sa anak ko. So may joint parental authority na daw kami. Then letter C, the adopted shall remain intestate here of his parents and other blood relatives. Okay? So yung adopted, yung inampon is mananatili pa rin siyang tagapagmana ng kanyang magulang or blood relatives niya. Then legitim. Okay? So the legitim of each legitimate child is half of the parent's estate divided by the number of children. The legitim must always be given unless the child is validly disinherited for a legal cause. The free portion of the property may also be given to the children to any of them. So ito naman sa mga mana naman to, no, yung usapin na to. So halimbawa daw,
The legitimate of each legitimate child is half of the parents' state divided by the number of the children. So, di ba, paghati-hatian yon. Okay? So, yung inampon, kalahati, yung makukuha niya, kalahati nung normal. Ganyan. Then, maliban na lang daw kung merong tinatawag na disinherited, no? So, kumbaga, tinanggalan ng mana dahil sa legal cause. Then, kung sakali na may portion pa ng property na wala pang, kumbaga, hindi ibinigay sa sino mang anak, so, pwedeng ibigay pa yon sa kahit sino nung kanyang magulang. Then, if the child dies ahead of his father, the heir of the child can get the child's legitim from the father's estate in the testamentary succession. So, halimbawa, may 4 na anak ako, no? Halimbawa, milyonaryo ako, ganyan. No, may 4 akong anak. Then ang nangyari, mas nauna pang namatay yung isa kong anak kaysa sa akin. Ang mangyayari, hahatiin ko pa rin sa 4 yung kayamanan ko. Then yung makakakuha ng kayamanan, yung parte nung namatay is yung kanyang anak. Ganun siya. Then parental authority tayo. Parental authority or tinatawag nating patria potestas is the mass of rights and obligations which parents have in relation to the person. So ito yung mga karapatan and obligasyon ng magulang dun sa kanyang anak, no? So in relation man dun sa kanyang in relation man sa person or sa property. Okay? So until emancipation or until maging 18 years of age na siya. Then, ito yung mga characteristics ng parental authority. Ang parental authority is a natural right and duty of the parents. No? Karapatan talaga ng magulang yan, natural right yan. So, it can be renounced, transferred, or waived. No? So, ang parental authority, hindi yan natatransfer kahit saan, hindi yan pwedeng tanggihan. Halimbawa, 12 years old pa lang yung anak ko, tapos sasabihin ko, ayoko na, i-waive ko na yung parental authority ko sa'yo. So, hindi pwede yon. Maliban na lang sa mga cases na authorized by law. No? So, which is, yung isang example natin is kapag pinampun mo yan sa ibang tao, syempre, yung parental authority nasa ibang tao na. Then, ang parental authority, syempre, dapat sa mother and father yan. Then, purely personal and cannot be exercised through agents. No, halimbawa, mayaman ako. So, yung parental authority ko, ibibigay ko sa secretary ko, gano'n. Tapos siya yung mag-aalaga ng anak ko. So, hindi pwede yun. Then, parental authority is temporary. Bakit temporary ang parental authority, sir? Kasi once na nag-18 years old na yung bata, mawawala na yung parental authority. Okay? Then, suspension of parental authority based on kay Choba. Conviction of parent for crime without civil interdiction. So yan, pag nakulong yung magulang mo. Treats child with excessive harassment and cruelty. So mawawala din yung parental authority. Gives corrupting orders, counsel, or example. No, binibigyan mo ng kung ano-anong utos yung mga anak mo na mali. Then, compels child to beg. Inutusan mo yung anak mo na maging pulube, mamalimos. Then, yung anak mo is hinipuan mo, ginawan mo ng kalaswaan. Then the suspension or deprivation may be revoked and the parental authority revived in a case filed for the purpose or in the same proceeding if the court finds that the cause therefore has ceased and will not be repeated. Okay, so yung suspension daw or deprivation ng parental authority may be revoked. Okay, so yung suspension, pwedeng temporary lang din yung suspension. Then pwedeng maibalik yung parental authority daw. Okay? Then grounds for the permanent termination of parental authority. So syempre, ito na yung permanent termination. Mawawala na talaga yung parental authority. Syempre, kapag namatay na yung magulang mo. Pag namatay yung anak nila. Emancipation ng bata, pagdating niya ng 18 years old. Then, parents exercising parental authority has subjected the child or allowed him to be subjected to
sexual abuse. So kapag ka nagkaroon ng sexual abuse ka dun sa anak mo, syempre wala ka na ring parental authority. So permanent na. Then general rule, a child under 7 years of age shall not be separated from the mother. Okay, so kapag ka may anak kayong dalawa, then naghiwalay kayo, so kapag ka below 7 pa yung anak ninyo, dapat mapunta yan sa nanay. Maliban na lang kung ang court makahanap ng ibang reason para masabi na dapat sa tatay yan. Halimbawa, yung nanay sugarol, walang pangkabuhayan, ganyan. So yun, pwedeng mapunta sa tatay yung custody ng bata. Then liability, wala na pala, last na pala to. Okay, then sana. Ayan. Liability of parents for torts committed by their minor children. Parents and other person exercising parental authority shall be civilly liable for the injuries and damages caused by the acts or omissions of their minor, provided the children are living in their company and under their parental authority. So yun nga yung sinasabi ko, no? Halimbawa, nakagawa ng krimen ang bata, so magulang yung magbabayad nung mga naperwisyo ng bata na yon, no? As long as nakatira pa sa kanya yung anak niya and siya na yung may parental authority. Siyempre, kung napaampon na yan, so dapat doon na sa nag-ampon yung, yun na yung magbabayad ng civil liability. Pero as long as nasa kanya pa yung anak niya, okay, so siya yung magbabayad ng civil liability na yon. So, any question guys about doon sa naging discussion na yon? Hello? Buhay pa? Gising pa? Wala na, sir. Wala na, tulog na yata. Okay, so ayun. Bali hanggang dyan yung magiging finals natin. So ang finals exam natin simula umpisa hanggang dyan sa na-discuss ko na yan, no? So hindi na ako makeup class pa next week para face-to-face yung exam. So gagawin na lang natin na online para makabawi-bawi nga kayo, sabi ko nga, no? So kung sakali na gusto nyo ulit pakinggan to, baka i-upload ko dun sa YouTube, no? So para mapakinggan nyo ulit kung hindi agad na-absorb yung mga na-discuss natin today. Okay? So guys, pa-open ako